Hello guys, makaka-relate kayo dito, lalo na dun sa mga dito sa Taiwan and sa Philippines. Kasi 'di ba yung China, parang laging nakaabang siya sa Taiwan. Tapos 'di ba kung mapapanood niyo nga sa mga news, parang malala siya. Pero with God's grace naman, hindi naman kami dito naha-harm ng China. And 'di ba sa Philippines din, kumbaga madaming threats yung ginagawa yung China dahil nga dun sa gusto nilang makuha na part ng Philippines. Tapos ito kasi nabasa ko, nakakatuwa kasi related siya. Alam nyo ba na kung sakali man na magkaroon ng mga unfortunate events, syempre madaming mga tao ang mag-worry kasi yung family nila, tapos yung life nila. Pero isipin nyo, if you are precious to God, kahit ano pa yan, hindi ka maha-harm. Kumbaga untouchable ka. Kasi si God protected ka eh. For example na lang kay Noah, 'di ba? Si Noah, flood naman. Bumaha, pero si Noah and family niya, they are saved. Tapos yung si Rahab sa Jericho, 'di ba? Nung na-destroy yung Jericho, parang ano yun eh, parang earthquake. Kasi ang sabi daw, parang there was an event beneath the ground. So, malamang earthquake yun. And eto pa guys, yung kay Lot, yung sa nephew ni Abraham, 'di ba? Yung dinestroy yung Sodom and Gomorrah. Kung titingnan nyo, para siyang may resemblance sa war kasi may mga fire and all. 'Di ba? Pero si Lot and yung family niya, sinave din ni God. And you know what? Dito nakakatuwa talaga siya. Kasi Genesis 19 verse 22, sabi dito, "Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there." Diba? Pinapaalis talaga sila dun sa Sodom and pinapapunta sila dun sa Zoar. Kasi sabi ni God, habang hindi ka umaalis dyan sa Sodom, hindi ko yan ma-destroy kasi andyan ka. I need you to be there in Zoar. I need you to be safe there first bago ko gawin ang gusto kong gawin dito sa Sodom. Diba? Nakakatuwa lang na kapag ikaw yun, yung hindi ko naman sinasabi na magkaroon ng war. What I mean is, napakasarap sa pakiramdam na untouchable ka kasi si God is with you and God loves you and God sees you as a precious son. Diba? Oh my gosh! Nakakatuwa. Yan po ang kwento ko for today. Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.